Hello guys, welcome ulit sa ating channel ha. Nandito ulit si JR Doria TV para mag-update po ng mga station ng LRT1 kung saan ang project neto ay Cavite Extension Project. So tara guys, ikot-ikot muna tayo ha. Silip-silip muna tayo dito sa LRT1 Cavite Extension Project kung saan daw magbubukas na sa November 16. So tara, simulan na natin yung pag-iikot. So ngayon po ay araw ng Sunday. So November 10, 2024 po. Yan, samahan niyo po ulit mag-ikot si JR Doria TV dito sa Redemptorist Station. So silip muna tayo bago ito buksan ng Sabado. So ito na po yung Redemptorist Station. So mapapansin natin binuksan po yung ilaw. So tinetesting po ata nila yung ilaw. So ito nasa likod po tayo ng Redemptorist Station. So tingnan natin yung harap kung binuksan na ba yung mga ayan, may dumadaan pala na train ulit oh. Nagte-test run sila. Yan, tingnan natin kung binuksan na ito mga metal fencing no, kung inopen na. Pero nakapansin natin more on testing pa rin sila dito sa area ng station ng Redemptorist. So ito yung itsura nya pag nasa likod. Ayan, kailan kaya mga babaklasin itong mga scaffolding at saka yung metal fencing. So ngayon nakasarado pa rin po, hindi pa totally naka-open tong area. So ayan, may papapansin tayo mga tropa na train na dumadaan. So ito ay 4th generation na train ang dumaan. So ito yung na-spotted natin na lumabas dito sa Redemptorist Station. Train set bound for Dr. Santos in Sukat, Paranaque. Yan, so may panibago din naman po test run na napapansin tayo. 4th gen pa rin po yan. Ayan, pumapasok po sa loob. So dito po yan sa Redemptorist Station. So makapansin po natin. So tinetesting nila ng tinetesting kung okay na ba yung system, yung trail tracks at iba pa. Yan, so naka-spotted na naman tayo ng mga train na dumadaan dito sa Redemptorist Station, no? Ayan, ayos. At least meron tayong ang napapansin na mga train na dumadaan dito sa Redemptorist para mag-test run po bago mag-open po itong station in mid of November. Bakit? Yan, kung mapapansin natin guys, itong mga harang-harang o mga metal fencing hindi pa po natatanggal. Yan, kailan kaya nila to tatanggalin? Siguro pag malapit na po mag-open itong station na to sa November 16. So malapit po tayo sa Bradco Avenue. Ayan. Yan, mapapansin lang natin dito medyo maraming poste sa tabi ng Redemptorist Station, no? Nahaharangan siya ng maraming poste ng mga kuryente. Yan, next time pagka nag-open ito, libutin ulit natin.
Yan, sa ngayon nakasarado pa po, hindi pa po natin makita yung full beauty ng Redemptorist Station. Yan, medyo malayo lang. Yan, meron din po silang ginawa na pedestrian overpass para connected po dito sa LRT1 Redemptorist Station, para mapapadali na po yung mga kababayan natin pumunta dito. Yan, so naka-spotted na naman po tayo ng train na dumaan. Yan mga tropa kids, lagi tayo nakikita ng train na dumadaan dito. Nakaka-excite kung kailan siya magsisimula na, no? Lalo na kung magsisimula na yung mga train na dadaan dito, no? Tapos may makakakita tayo mga kababayan natin na sumasakay. So try natin pagka nag-open to, mag-interview tayo. Yan, dito guys, mag-spotted din tayo ng train na dadaan dito, ha. Spotted lang tayo saglit. So yan na, naka-spotted po ulit tayo ng isang Port Gen na train na dumadaan dito. So amazing, di ba? Ayan. So abangan natin yung pagsisimula na itong mga train na to. Yan, habang umiikot siya, dahan-dahan lang, no, papunta sa Redemptorist Station. Yan, nandito naman din tayo sa Baclaran, no? Malapit sa Baclaran Church. Grabe, daming tao dito. Wala piyesta ang dating. Yan guys, ito muna yung latest update natin dito sa Redemptorist Station, dito malapit sa Baclaran Church po.
Yan, update po ulit natin ito sa pag nag-opening na po itong Redemptorist Station. So libot-libot po tayo dito sa area sa labas ng Redemptorist Station kung sakaling magbubukas na po. Yan, maraming salamat po ulit. Ito po ulit si JR Doria TV, nag-update dito sa mga infrastructure katulad po ng mga train infrastructure project at iba pa. Ayan, so ito muna yung latest update natin dito sa LRT1 Cavite Extension Project. Yan, maraming salamat po hanggang sa muli. Ito po ulit si JR Doria TV, laging nag-update mali natin ang Pilipinas. Thank you po.